Philippine Army naghahanda na sa Tarlac kung paano dedepensa ng militar ang bansa, sakaling subukan itong sakupin ng ibang bansa. Ito ay isa sa mga posibleng aksyon kung may babala na nais pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod nito, ang Atmos 155mm self-propelled guns ng 52nd Combined Arms Brigade na naglingkod bilang mga depensibong linya sa bahagi ng gitnang Luzon sa Camp Edwin Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Maaabot ng mga bala ang hanggang 30 km. Inaasahan ito sa isang senaryo ng pagbaril sa bansa. Isa sa mga bagong nabiling kagamitan ng artilerya. Ito ang unang mga pagsasanay sa kombinadong armas o KTEX katihan. Nagpaputok ang hukbong katihan ng Pilipinas sa 4 na Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS, isang 155mm self-propelled gun system, laban sa mga puwersang kalaban na nangangahulugang pumasok sa bansa. Kaya nagsimula ang Army ng unang bahagi ng sistema ng depensa, upang ipagtanggol sa kalaban sa pamamagitan ng mga operasyong kombinadong armas, tulad ng tank at artilerya. Isa sa mga bagong procured na equipment ng artillery. Ito ang senaryo ng pagsasanay ng hukbong katihan ng Pilipinas sa Crow Valley sa Capas, Tarlac ngayon sa pagpapatuloy ng panahon ng 52nd Combined Arms Training Exercise o KTEX. Ito ang tinatawag nating operasyong kombinadong armas. Ito ay bumubuo ng iba't ibang kakayahan tulad ng sistema ng maneuver, artilerya, tangke, mga aerial system para sa aming pagkuha ng impormasyon, at iba pang kakayahan. Ito yung tinatawag nating Combined Arms Operation na bumubuo ng iba't ibang mga capability gaya ng maneuver system, mga artillery, mga tangke, mga aerial system for our intelligence acquisition at iba pang mga kapabilidad. Na ang purpose noon ay para mapigilan further ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga maninakop. Layunin ng pagpapalakas ang labanan ang pagpasok sa teritoryo. Ang ATMOS, o Autonomous Truck-Mounted Holster System, ay maaaring magtama sa distansya na 40 km. Ito rin ay ginagamit laban sa rebelyon. Hanggang sa ngayon, ito ay nakalatag na sa iba't ibang unit ng hukbo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon ang puwersa ng lokal na grupo ng terorista at komunistang terorista ay unti-unting humihina. Ang hukbong katihan ng Pilipinas ay nagtutok din sa mga banta mula sa labas. Tandaan natin na sinabi mismo ng ating Pangulo na bilang kanyang pambansang pulisya sa seguridad, dapat nang magsimula ang aming mga sandatahang lakas, ang ating hukbong katihan, na maghanda para sa ating teritorial na depensa. Ngayong taon, ang hukbong katihan ng Pilipinas ay nasa pinakamalaking operasyon kung saan 5,000 Army ang naglalabas ng kanilang mga preparasyon. Isang malaking banta sa pambansang seguridad at depensa, laban sa mga banta mula sa labas. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng malalaking pagsasanay sa pagkilos, maaari nating makita kung ang inisyatibo namin sa pagpapaunlad ng kakayahan ay tunay na ginagamit kung kinakailangan sa mga darating na sitwasyon. Itinanggi ng hukbong katihan ng Pilipinas na ang KTEX ay isang palabas ng lakas ng mga sundalo. Ngunit dapat silang maghanda para sa mga paparating na problema sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Ang kasunduan ay malaking hamon para sa kanila dahil sa mahabang panahon sila lamang ay nakilahok sa panloob na banta sa seguridad ng ating bansa.